Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Benji. Taong 1988. Tabon-Tabon, Leyte. Nang mga panahong ito, kakatira pa lamang ni Benji sa lugar. Lumad na taga-Ormoc ang binata at may lupain sila sa Tabon-Tabon na minana sa yumaong ama na si Tatay Armando. Dahil sa mga banta at pananakot sa buhay ni Benji, napilitan itong lumipat sa Tabon-Tabon. Si Tatay Armando ay dating banggiitang antingero na pumatay sa 4 na gabunan noong kasagsaga ng digmaan. Ayon sa mga kwento ng ama, may mga gabunang nananamantala noon habang nangyayari ang bangayan ng iba't ibang bansa. Ang tanga ni Tatay Armando ay tadyang na makamandag na alakdan. Isang uri ng mutya na nakuha ng ama sa kagubatan ng Mindanao. Nang mga panahong yon, ang humahawak na ng gamit ay walang iba kundi si Benji. Mukha itong dibdib lamang ng alakdan ngunit kulay itim at singtigas ng bakal. Nakapaloob sa isang pulang tela na ginawang kwintas ng binata. Sinunda naman ni Benji ang tinahak na landas ng ama. Kaya palaging nakabuntot ang peligro sa buhay. Hindi naman may pagkakaila na sa oras na pumasok ang isang tao sa karunungan, naroon na ang subok na kinakabilangan ng espiritual, aswang, mangkukulam at mga taong may masamang hangarin. Naging manggagamot si Benji sa murang edad na 17. Kaya nitong paganahin ang iba't ibang orasyong pambakod, pamparusa, poder at marami pang iba. Walang kahirap-hirap nang hindi man lamang dumadaan sa pagdedebosyon. Dahil ito sa basbas ng ama, hindi na kailangan pa ng binata na gawin ang bagay na yon. Maliban pa dyan, may abilidad din ang binata sa oras na makahawak ng anumang sandata. Anumang tibay ng kalaban ay mapapatumba niya ito. Hindi man mabawian ng buhay, ngunit matindi ang magiging pinsala sa katawan. Maging sa pisikal na pakikipaglaban, napaka-agresibo ng binata na tila bihasa sa kahit anong uri ng pakikipagpalakasan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang lumipat para magkaroon ng payapang pamumuhay. Ang hindi niya alam, magiging mitya pala ito sa mas malalang problema. Bagaman bagong salta ang binata sa lugar, mabilis na naging tanyag ang pangalan dahil sa reputasyon na hinahawakan ng ama noong nabubuhay. Marami naging kaibigan si Benji. Karamihan mga kamag-anak lang din ni Tatay Armando. Isa na si Mang Isidro at Kador. Naging bukas si Benji sa mga bagong kakilala. Hindi tinago ang abilidad na sunod sama. Kaya naman, isang buwan pa lamang ang lumilipas, may pumunta na sa kanya upang magpagamot. Hindi naman tumanggi ang binata. Ibinigay niya ang serbisyo ng walang anumang kapalit. Katulad ng ginagawa noon ng ama, hindi tumatanggap si Benji ng kahit anong kapalit sa panggagamot. Minsan, kahit labag man na gamutin ang taong may natural na sakit sa katawan, pinagbibigyan niya ito. Pero pinapayuhan na magpatingin sa doktor upang makasigurado. Alam naman natin na kapag natural na sakit ang dumapo sa katawan, lalo't dulot ng pang-aabuso, hindi kailanman ito mapapagaling ng albularyo. Hanggang sa may bumisita sa tahanan ni Benji, si Dando.
na sinabing bigla na lang nawala ang dalawang anak. Isang linggo na itong hinahanap ng pamilya. Nagpatulong na din sila sa otoridad ngunit hindi pa rin natagpuan ang mga bata. Natanong ni Benji si Dando kung ano ba ang ginagawa ng anak sa araw-araw. Sinabi naman ni Dando, palagi lang naman nasa labas ng tahanan ang dalawa. Maliliit pa ang mga ito kaya nag-aalala si Dando dahil baka nadukot ang mga anak. Kaya siya naroon. Nagbabaka sakaling marunong ding manghula si Benji. Matukoy ang kinaroroonan ng mga anak ni Dando. Naku Dando, hindi ako manghuhula eh. Bueno, nasa paligid lang ng bahay. Malayo ba sa kalsada yung bahay nyo? May ibang mga kapitbahay ba kayo doon? Teka, pwede mo ba ako isama sa lugar nyo? Tsaka, uminahon ka lang. Kasi baka himatayin ka sa sobrang pag-aalala mo eh. Wika ni Benji. Nang marinig yun ni Dando, kaagad din naman itong tumango at sinabing ngayon din ay dadalhin niya si Benji sa lugar. Medyo may kalayuan ang lugar. Nasa kabilang baryo at kinakailangan nilang sumakay ng habal-habal. Nang makarating doon, kaagad din namang tinuro ni Dando ang direksyon ng tahanan. Nakita ito ni Benji. Nag-iisa lang yun sa gitna ng napakakapal na sagingan at kakawan. Sinabi ni Dando na may mga kapitbahay sila, ngunit malayo ang distansya. Tinanaw ni Benji ang mga bahay ilang distansya mula sa tahanan ni Dando. Pinag-aralan ang buong lugar. Kasabay nito ang pakikiramdam kung may bumabalot bang kababalaghan. Maya-maya pa, sumunod na ang binata kay Dando habang naglalakad papunta sa tahanan. Sinipat ni Benji ang buong paligid hanggang sa napadako ang tingin doon sa likod ng tahanan. May kaunting espasyong nasisilungan ng dalawang malaking puno ng mangga. Makapal ang dahon ng puno at yung ilalim ay tila nagmistulang kuweba. Kaagad namang pinuntahan ni Benji ang lugar. Doon niya napansin ang kakaibang bigat ng paligid. Tila nasa loob siya ng isang silid na walang labasan ng hangin. Samantala, si Dando naman ay nakatingin lang sa kanya. Lumabas na din ang asawa nito na si Vilma at nagtanong kung sino ang kasama. Si Benji? Yun bang sinabi ng kapitbahay na magaling na manggagamot? Sinabi ko naman sa'yo, baka kinakailangan na natin ng tulong ng albularyo. Wika ni Dando. Albularyo? Ang bata pa. Talaga bang seryoso ka sa albularyo yan? Mukhang tambay lang eh. Tugon ni Vilma. Basta, manahimik ka na nga lang at manood. Dagdag ni Dando. Narinig naman ito ni Benji. Ngunit hindi na pinagtuunan pa ng pansin. Alam naman niya sa sarili na maaaring hindi siya paniwalaan ng iba dahil sa edad niya. Patuloy lamang si Benji sa pakikiramdam sa lugar. Kasabay nito, hinahaplos ng binata ang suot na kwintas at nagbitaw ng proteksyon. Para kahit papano, nakahanda na ang katawan kung sakaling may maganap na hindi maganda. Nang mga sandaling yon, balubog na ang araw kaya may kadiliman na ang lugar. Maingat na hinahakbang ng binata ang mga paa papunta sa likod ng dalawang puno. Nakikita niya ang nakahawing mga damo at mahahalatang may dumaan sa lugar. May bakas pa ng pinagtatagpas na mga sanga gamit ang itak sa bahaging masukal. Panandali ang huminto si Benji sa ginagawa.
Inantay ang pagsapit ng 6:00. Sa oras na yun niya malalaman kung ano bang nilalang ang lumilika ng kakaibang presensya sa lugar. Kaunting kaalaman. Ang nasabing oras, ito ang mga sandali kung saan kadalasan nagpaparamdam ang mga elemento, lalo na kapag sinasabayan pa ng kaunting ambon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagsimula nang mag-iba ang simoy ng hangin. Nawala ang pagaspas ng mga dahon at tanging maririnig lamang sa lugar ay ang mga tinig ng insekto at kuliglig. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig si Benji na mahinang tinig na tila galit na kobra. Magandang gabi kaibigan. Ano mang uri ka ng nilalang? Magpakita ka sa akin May kailangan lang ako itanong. Baka maaari mo akong paunlakan. Wika ni Benji. Ngunit walang nangyari. Mas lumakas lang ang tinig ng nilalang. Hindi ko gusto yung presensya sa lugar na to May kutob akong may kinalaman ka sa pagkawala ng 2 bata. Tandaan mo, kung naririnig mo ko, nasa magkaibang mundo tayo at kapwa may karapatang manirahan. Kaya dapat magrespetuhan tayo. Pero kapag nagmatigas ka, mapipilitan akong parusahan ka. Hindi hadlang sa akin ang namamagitan sa 2 panig. Kayang-kaya kitang mabot. Kahit nasang lupalop ka pa ng lugar na to nagtatago. Sa oras na malaman ko na totoo ang hinala ko. Magpapakita ka ba o hindi? Bibigyan pa kita ng ilang segundo. Dagdag ni Benji. Hanggang sa unti-unti itong lumitaw sa harapan ng binata. Napakapangit na tila taong may ulo ng palaka at mahaba ang mga kamay at paa. Isa itong uri ng lamang lupa na kung tawagin ay gumol. Nasa lupa nakatira ang nilalang, habang ang mga nasa dagat naman ay berberoka. Si Dando at Vilma naman, hindi mawari ang itsura dahil sa pangingilabot. Sa kabila ng nakakatakot na itsura ng nilalang, hindi nagpatinag si Benji. Pinag-aralan niya ang kinikilos ng gumol. Alam niya na kahit anong oras ay aatake na ang nilalang. Magpapakita ka naman pala Pinatagal mo pa. Magtatanong lang ako Napakasuplado mo May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga bata? Op, huwag kang magkakamaling gumalaw. Bago ka pa may nagawa sa akin, sino'y siguro kung mauuna kang tumumba? Wika ni Benji. Huwag magsalita ka. Akala mo naman napakalakas mo. Dahil ba dyan sa tadyang mo? Diyan ka kumukuha ng tapang. Tandaan mo, ang panghihimasok sa mundo namin ay magdudulot lang ng hindi pagkakaunawaan sa bawat panig. Maaari itong maging mitya ng digmaan. Kaya huwag mong sabihin na kaya mong gawin ang gusto mo. Diyos na ba ang tingin mo sa antas mo? Tugon ng gumol. Nang marinig ni Benji ang mga sinabi ng nilalang, nagpintig ang tenga ng binata. Naiintindihan ko yung sinasabi mo, pero hindi yan yung nais kong marinig. Gusto mo bang ulitin ko pa ang tanong? O baka naman gusto mong subukan muna ang pasensya ko? Sa daloy pa lang ng pananalita mo, ikaw mismo ang buwabali sa mga sinasabi mong batas. Hinala ko may kinalaman ka sa pagkawala ng mga bata. Walang ibang banta sa lugar maliban na lang sa'yo. Ngayon, sinasabi mo pa ang katagang ng himasok? Bueno, babalaan kita.
kapag patuloy kang nagmatigas, magiging isa na ang pasya ko. Ikaw ang kumuha sa mga bata at papatayin kita. Muling wika ni Benji. Nang marinig ng nilalang ang mga sinasabi ng binata, galit na galit ito at unti-unting papalapit kay Benji. Dito na nabuo ang hinala ng binata. Ang kumuha sa mga bata ay walang iba, kundi ang lamang lupang nakatira sa likod ng bahay. Habang papalapit sa kanya ang nilalang, umaatras naman si Benji ngunit hindi ibig sabihing natatakot ito. Sa halip, pinag-aaralan muna niya kung kailan aatake ang nilalang. Ayaw mauna ni Benji sapagkat alam niya sa sarili na kapag inunahan niya ang gumol, magiging hudyat ito na siya ang nagsimula ng laban. Magkakaroon ng dahilan ang lamang lupa upang basagin ang nasabing kasunduan. Magdudulot ito ng malawakang pamiminsala ng mga nilalang sa iba't ibang panig ng lugar. Mas maigi sigurong pumasok na kayo ng bahay, Dando. Mas ligtas kayo doon sa loob. O ikaw namang gumul ka. Kailan ka ba atake? Ba't parang nagdadalawang isip ka pa ata? Wika ni Benji. Hanggang sa bigla na lang sumunggab ang nilalang. Kagad namang nalaman ni Benji ang isasagawang pag-atake. Sinangga ng binata ng kamay ang pagkalmot sabay bitaw ng malakas na suntok sa sikmura ng gumol. Ramdam ni Benji ang pagyanig ng katawan ng nilalang. Pero tila hindi alintana ng gumol ang pinsala. Sa halip, inuntog pa ang ulo kay Benji. Kaya halos mapanawa ng paningin ang binata sa lakas ng pagkakaumpog. Napatras si Benji. Kaagad niyang hinalikan ang gamit at nag-usal ng pamparusa. Kumuha siya ng bato at pinalaman sa kamao. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Ang lakas ng loob mong magbanta sa akin. Hinahamon mo pa ako. Ngayon, pipitsugin ka lang pala. Wika ng gumol. Unang-una, hindi kita hinahamon. Gusto lang kitang kausapin eh. Pero sa dating ng presensya mo, ikaw ang naghahamon sa akin. Tapos ngayon, sisisihin mo kung humahamon sa'yo. Magrespetuhan tayo dahil parehas naman tayo may karapatan. Isang tanong lang hindi mo pa kayang sagutin. Tugon ni Benji. Tumawa ang gumol. Lumapit at nagsitayuan ang mga hasang sa leeg na mukhang manok na panabong. Kung sasabihin ko sa yung kinuha ko nga, pero may pahintulot sa nakakataas sa amin. Ginagambala nila ang pananahimik ko sa lugar na ito. Wika ng gumol. Di tama nga ako. Kinain mo rin ang pinapairal mong batas na wag manghimasok sa kabilang panig. Natural lang sa kanila makagambala dahil dito sila nakatira. Tsaka bata pa yun ah. Bakit hindi mo lang sabihin may interes ka sa mga bata? Tugon ni Benji. Matapos marinig ang mga sinasabi nito, muling sumunggab ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong yon hindi na sinalag ng binata ang pag-atake at sa halip. Sinalubong niya ito ng malakas na pagsuntok sa dibdib. Bigla na lamang napatigil ang nilalang. Nakabuka ang bibig na tila hirap na hirap huminga. Maya-maya lang, bigla itong lumuhod at sumigaw ng malakas. Hindi na inantay pa ni Benji na manumbalik ang lakas ng nilalang. Dinakma niya ang ulo at tinuhod niya ang muka. Paulit-ulit na tinuhod ng binata hanggang sa magkabungi-bungi. Ang sabi ng gumol, sumusuko na siya sa laban at dagdag pa nito.
Hindi niya inaasahang kaya siyang sakta ng tao. Kayang mahawakan at mapatamaan ng mga pag-atake. Ano bang sinabi ko sa'yo? May abilidad akong hamakin ng tulad niyo. Kaya kitang abutin kahit saang dimensyon. Ilabas mo ang mga bata na nasa maayos na kalagayan. Dahil sa oras na hindi mo yun nagawa, hindi ka na makakabalik sa lugar mo. Dito na kita itutumba sa mismong kinalalagyan mo. At bilang respeto sa kultura, dito din kita ililibing at titirikan pa ng krus. Pusit kang gumul ka. Huwag kang manlamang sa mga normal na tao. Wika ni Benji. Biglang tumayo ang nilalang. Akala noon ng binata ay napakiusapan na niya ito. Pero sa halip, bigla na lang siyang kinalmot sa muka. Dahil hindi nakapaghanda ang binata, tumilapon si Benji at nagkaroon ng pinsala sa muka. Tuwang-tuwa naman ang gumol at sinabing, Wala kang karapatan na maliitin ng katulad naming gumol. Sa palagay mo ba, madali kaming pakiusapan? Sa oras na may gawin kami, pinaninindigan namin yon. Ang totoo, hindi kami nabibilang sa mga engkantong sumusunod sa mga kasunduan ng magkabilang panig. May sariling batas sa mga gumol at hindi natutulad sa iba. Bakit? Sa tingin mo isa lang kami ng lahi? wika ng gumol. Dagdag pa ng nilalang. Wala siyang pakialam sa kasunduan. Gagawin niya ang gusto hanggat makakaya. Dito na mas nagalit si Benji. Sa kauna-unahang pagkakataon, may natuklasan itong lamang lupa na tumataliwas sa kasunduan ng magkabilang mundo. Dagdag pa ang marka ng kalmot sa mukha at tumaagas pa ang dugo. Tumayo si Benji habang hawak ang sugat. Sinimulan niyang ibuhos ang lahat ng karga ng gamit. Alam niya sa sarili na hindi niya mapupuksa ang nilalang kapag hindi niya yung ginawa. Nakita din niya na unti-unting naghilom ang pinsala ng nilalang. Dinipa pa ang kamay na tila hinahamon si Benji. Patuloy lang sa pagtawa ang gumol. Sumugod ang binata at nagpalitan sila ng mga pag-atake. Walang nakakalamang. Halos pantay ang laban ng dalawa. Ngunit sa kabila ng pakikipagpalitan ng atake, unti-unti nang napagod si Benji. Sa pagkakataong yon, humina na ang katawan at panay na ang atras sa kalaban. Hanggang sa hinagisan siya ng itak ni Dando at kagad naman itong nasalo ng binata. Nang mahawakan niya ang sandata, hinalikan niya muli ang gamit. Iniihip sa itak sabay haplos sa patalim. Ilang segundo lang ang lumipas. Pagsugod ng gumol ay walang pagdadalawang isip na inamba ni Benji ang itak at hinataw sa leeg ng nilalang. Maniwala man kayo sa hindi, tila walang nangyari ngunit natigil bigla ang gumol. Nanigas ang katawan at ilang segundo lamang. Nalaglag ang ulo sa lupa. Sumirit ang kakaibang likido habang gumugulong ang ulo ng nilalang. Kasunod ng pagtumba ng katawan, walang habas itong pinagtatagapa ng binata. Sinisiguro niyang hindi na mabubuhay pa ang katawang lupa ng gumol. Mukha ng giniling ang itsura at ilang sandali pa. Bigla na lang naglaho ang labi na tila usok. Kasabay nito, ang pag-iyakan ng mag-asawa sa loob ng bahay. Nagtataka doon si Benji. Mabilis niyang inusisa ang tahanan kung anong nangyayari. Hanggang sa gano'n na lamang ang pagkagulat.
nang makitang yakap-yakap na ng mag-asawa ang dalawa nilang anak. Nagtataka si Benji. Pumasok ng tahanan at nagtanong sa mag-asawa. Nakita na lang namin na naglalaro lang dyan sa sala. Hindi ko nga alam kung paano yun nangyari. Wika ni Dando. Marahil na ibalik na ang mga bata matapos mapuksa ang gumol. Sandali lang. Maaari bang masuri ko muna ang mga anak nyo? Maayos at walang nakagapos na masamang presensya. Sige po, uwi na po ako ha. Nga pala, doon pa rin nakatira yung gumol ha. Hindi ko napatay yung katawang engkanto pero hindi na siya makakabalik pa sa lupa. Pero bilang pag-iwas na din, huwag nyo na lang po papuntahin yung mga bata doon. At kung maaari, lagyan nyo ng bakod para masigurado ang kaligtasan nyo. Mungkahi ni Benji. Napatangulang si Dando bilang pagsangayon. Tumalikod na ang binata ngunit sinambit na mag-asawa ang pangalan. Sinabing doon na muna manatili sa tahanan dahil gabi na. Bukod pa dyan, bibigyan ni Dando ng pera si Benji. Ngunit tinanggihan ito ng binata. Maging ang alok na doon siya magpalipas ng gabi. Kailangan na niyang umuwi ng tahanan dahil baka may mga pasyenteng nag-aantay sa kanya. Wala nang nagawa ang mag-asawa kung di umiyak habang nagpapasalamat. Dahil sa pangyayaring yon, ito ang naging simula ng mas mahirap na subok sa buhay ni Benji. Nabati niya ang atensyon ng mga gumol at ilan pang mga engkanto. Naging matunog ang pangalan ni Benji sa mundo ng mga nilalang. Maging sa mga aswang at mga mangkukulam. Halos araw-araw nalalagay sa bingit ng kamatayan ang binata pero sa kabutihang palad. Nalalampasan niya ang lahat ng ito. Ngunit habang nangyayari ang mga subok, patuloy pa din sa panggagamot ang binata. Lahat ng ito ay dahil lamang sa tadya ng makamandag na alakdan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Romel. Walang eksaktong taon. Divilacan, Isabela. Malakas ang ulan ng mga oras na yon. Abala ang lahat sa pag-ayos ng kanilang tahanan. Ngunit ang magkapatid na si Romel at Russell, abalang-abala sa paglalaro sa ilog. Hoy kayong dalawa, mag-iingat kayo dyan sa ilog. Baka matangay kayo ng tubig. Malakas pa naman ang alon. Wika ni Tatay Omar. Tay, itong si Bunso lang naman niya makulit Sinabihan ko na wag na maglaro. Ang kulit-kulit pa din. Tugon ni Romel. Ay naku Romel, tignan-tignan mo na lang yung kapatid mo. At baka malingat-kat natangay na yan ang agos ng tubig. Utos ni Nanay Blessy. Kaagad namang binantayan ni Romel ang kapatid. Nang mga panahong yon, 10 taong gulang pa lamang si Romel. Samantalang ang kapatid nito ay 5 taong gulang. Uy Russell, huwag ka nang lumayo Papagalitan tayo nila nanay tsaka malakas ang agos ng ilog. Bakit angayin tayo? Wika ni Romel. Kuya, marunong naman tayo lumangoy, di ba? Tsaka kung sakali man natangayin ako, ililigtas mo naman ako, hindi ba? Tugon ni Russell. Kahit na Bunso, delikado pa din dyan. Makinig ka naman
Dagdag ni Romel. Paulit-ulit niyang pinagsabihan ang kapatid. Ngunit hindi nakinig si Russell sa sinasabi ni Romel. Ilang sandali ay bigla na lang nadulas si Russell. Kaya naman nahulog ito sa ilog at mabuti na lang. Nahawakan ito ni Romel ngunit napakalakas ng agos ng tubig. Kuya, hinihila ako ng tubig. Tulungan niyo kami. Nay! Nay! Tulong! Sigaw ni Russell. Pilit na hinawakan ni Romel ang kamay ng kapatid. Kahit patuloy lamang ito sa pagdulas. Kaagad namang kumilos ang mga magulang ng dalawang bata nang marinig ang sigaw ni Russell. Maging ang mga kapitbahay ay nataranta na din sa nangyari. Kaagad na hinawakan ni Tatay Omar ang kamay ni Romel. Ngunit maging ito ay nahulog na din sa ilog dahil sa lakas ng ragasa ng tubig. Unti-unting lumulubog ang magkapatid. Nawalan na ng malay si Romel dahil marami na itong nainom na tubig. Nakabitaw ito sa pagkakahawak sama. Ngunit naunang nakabitaw kay Romel si Russell dahil ito ang naunang nawala ng ulirat. Napasigaw ang nanay ng dalawang bata dahil sa sobrang kaba. Kaagad namang kumilos ang mga tao at nagtawag ng sasagip sa magkapatid. Nang humupa na ang ulan at kumalma ang ilog, kaagad na sinimulan ang paghahanap sa magkapatid ngunit tanging si Romel lamang ang nakita ng mga tao. Natagpuan ang bata sa gilid ng ilog na walang malay. Mabuti na lang ay may pulso pa ito kaya namang kaagad dinala sa pagamutan. Nagpatuloy sa paghahanap ang mga ito ngunit bigong mahanap si Russell. Ilang araw ding walang malay si Romel. Kaya naman wala itong kaalam-alam na nawawala ang kapatid. Nang magmulat ang mata ng bata, kaagad nitong hinanap si Russell. Nay, Tay, nasan po si Russell? Ayos lang po ba siya? Tanong ni Romel. Nagkatinginan ang mga magulang nito. Hindi kaagad nakapagsalita sa tanong ng bata. Mas mabuti anak na magpagaling ka muna. Tsaka na lang natin pag-usapan yan kapag magaling ka na. Tugon ni Nanay Blessy. Napakunot ang noo ni Romel sa sinagot ng ina. Nay, may nangyari po ba kay Bunso? Bakit? Parang may tinatago kayo sa akin. Tanong ni Romel. Mas mabuting sabihin na lang natin ang totoo sa kanya, Blessy. Kesa naman magsinungaling tayo sa bata. Wika ni Tatay Omar. Tay, ano pong dapat kong malaman? Nasaan po ba si Bunso? Ayos lang po ba siya? Tanong ng bata. Anak, ang totoo. Hindi pa din nahahanap ang kapatid mo. 1 linggo na ang nakalipas buhat nang mahulog kayo sa ilog. Pero hindi pa din natatagpuan ang katawan niya. Umaasa kami ng tatay mo na buhay pa si Russell dahil wala namang katawang natagpuan sa ilog. Tugon ni Nanay Blessy. Hindi na napigilan ng ina na maiyak. Hindi makapaniwala si Romel. Naluha na lamang ito at buhat ng araw na yon. Walang ibang sinisisi ang bata kundi ang sarili sa pagkawala ng kapatid. Hanggang sa nagbinata na si Romel. Matanda na ang mga magulang nito ngunit hindi pa din natatagpuan si Russell. Sumuko na ang pulisya sa paghahanap. Kahit na bangkay ng kapatid ay hindi natagpuan kaya naman yon ang naging inspirasyon ni Romel upang maging ganap na pulis. Hindi ka ba din sumusuko sa paghanap sa kapatid mo? Dekada na ang lumipas, pare.
Pero umaasa ka pa din na mahanap mo siya? Tanong ni Paulo. Kaibigan ni Romel at kasamahan sa trabaho. Kundi sana ako noon nawalan ng malay. Kasama pa sana namin si Russell. Ayokong mawala sila nanay at tatay na hindi ko man lang nahanap ang kapatid ko. Hanggat walang bangkay, aasa pa din ako na buhay pa siya. Kaya nga ako nagpulis eh. Dahil halos lahat sinukuha na ang kaso ng kapatid ko. Tugon ni Romel. Grabe. Diyan ako bilib sa'yo pare. Sa bagay, may punto ka nga naman. Hanggat walang bangkay, may pag-asang buhay pa yung kapatid mo. Dagdag ng kaibigan. Matanda na kasi sila nanay at tatay. Buong buhay nila, umaasa silang muling mahagkan si Russell. Kagaya ko. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin yung nangyari. Parang kahapon lang na mawala siya. Kaya hindi namin matanggap. Masaklap pa. 5 taon pa lang siya nung nawala. Tapos hindi pa natatagpuan yung bangkay niya. Tugon ng binata. Naiintindihan ko yung nararamdaman nyo. Ang hirap kasi hindi nyo alam kung buhay pa ba o patay na yung kapatid mo. Siguro kung ako din yung nasa sitwasyon mo, ganyan din ang gagawin ko. Hindi ako titigil hanggat wala akong nakukuhang kasagutan. Muling wika ni Paulo. Napabuntong hininga na lamang si Romel. Hindi ito nawawala ng pag-asa. Hindi napapagod sa paghahanap ng sagot. Samantala sa kabilang banda naman, nang maanod sa ilog si Russell, tumama ang ulo nito sa malaking bato at inanod ang katawan sa liblib na baryo. Napulot ito ng isang matandang lalaki. Ginamot ang mga sugat ni Russell ngunit nang magkamalay ang bata, wala itong matandaan. Nawala ng alaala dahil sa lakas ng pagkakatama ng ulo sa bato. Gawa ng walang anak ang lalaki, natawagin na lang natin sa pangalang Edward. Pinangalanan niya ang bata sa pangalang Alon. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Russell sa poder ni Edward. Ang buong akala ng lahat, tunay na anak ng lalaki si Russell. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito ay ampon lamang ang binata. Alon anak, pasensya ka na kung hindi kaya ni tatay na pagtapusin ka ng pag-aaral. Kinakailangan mo patuloy na pagtrabaho sa bayan para lang may pangkain tayo sa araw-araw. Wika ni Edward. Ayos lang po yun, tay. May tanong lang po ako. Bakit ayaw na ayaw mo pong kakainan ko ang mga kinainan mo? Palaging nakahiwalay yung mga gamit ko sa'yo. Tapos, ayaw mo pang makipagkaibigan ako sa mga kabaryo natin. Tanong ni Russell. Anak, hindi ka naming kaure. Natatangi ka kaya naman iniingatan kita. Hindi ba't alam mo naman na hindi kita tunay na anak? Napulot lang kita sa ilog. Noong paslit ka pa lamang. Pinalabas ko na anak kita dahil ayokong mapahamak ka. Kaya naman iingatan mo ang lihim natin at susundin mo ang aking mga bilin. Dahil ayokong mahawa ka nung sumpang meron kami. Tugon ni Tatay Edward. Tay, ibig sabihin hindi ako taga rito. May iba po ba akong pamilya? Tanong ng binata. Ganun na nga anak. Pero pakiusap ko lang. Wala kang ibang pagsasabihan nito. Paliwanag ba?
Tugon ni Tatay Edward. Tumango naman si Russell sa sinabi ng ama-amahan. Matapos na may ayos ang mga gamit, nagpunta na sa bayan si Russell. Mamamasukan ito bilang isang tindero. Lingguhan ang uwi ng binata dahil malayo ang baryo sa bayang papasukan. Hinatid ni Tatay Edward ang anak sa sakayan at nagpaalam na ang binata sa ama-amahan. Nang tuluyang makalis ang binata, kaagad na hinila ni Aling Poras si Tatay Edward, ang matandang babae na pinuno sa baryong ito. Saan naman pupunta ang anak mo? Baka mamaya, ikalat niya ang sikreto ng ating baryo. Hindi ka talaga nag-iingat. Wika ni Aling Pora. Hindi yung gagawin ni Alon. Lalo pat kauri natin siya. Ano? Ipapahamak niya ang sarili? Tugon ni Tatay Edward. Pareho nating alam na hindi mo kadugo ang lalaking yon. Walang dugo ng pagiging aswang na dumadaloy sa katawan niya. At hindi mo ako mabibilog, Edward. Siguraduhin mo lang na hindi magkakalat ang ating sekreto. Dahil kapag nangyari yon, iaalay ko ang anak-anakan mo para bumalik ang dati kong ganda. Muling wika ng pinuno. Binalot ng kaba ang puso ni Tatay Edward. Tila hindi na niya gugustuhin pang pabalikin si Russell sa lugar. Sa kabilang banda naman, nang makarating sa bayan si Russell, nakalimutan nito ang tindahan na magiging amo. Kaya naman nagtanong ito sa pulis na naka-duty na mga oras na yon. Kuya, pwede po ba ako magtanong? Alam niyo po ba kung saan ang lugar na nakasulat sa papel na ito? Tanong ni Russell. Nagkataon namang si Paulo ang natanungan ng binata. Oo naman. Tindahan niya ng kasamahan ko sa trabaho eh. Tara, sasamahan kita sa kanila para hindi ka na maligaw. Nga pala, ako si Paulo. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Paulo. Inilahad pa nito ang kamay ngunit tinignan lang yon ni Russell. Ako nga po pala si Alon. Sabihin mo na lang po sa akin kung saan po yung lugar na yan. Para hindi na ako makaabala sa trabaho mo, kuya. Wika ni Russell. Napangiti naman si Paulo at akmang sasabihin na nito ang direksyon ay biglang dumating si Romel. Oh, ayun na pala si Romel oh. Anak siya ng may-ari ng tindahan na papasukan mo. Pare, isama mo nga itong si Alon sa tindahan nyo. Naligaw yata eh. Wika ni Paulo. Kaagad namang lumapit si Romel. Unang kita pa lamang nito sa binata ay tila nakaramdam na ito ng lukso ng dugo. Ako nga po pala si Alon, sir. Ako po yung nakuha nila Nanay Blessy at Tatay Omar na katuwang nila sa pagtitinda. Wika ni Russell. Ikaw pala yun. Halika, sumama ka sa akin at tinihintay ka na nila. Tugon ni Romel. Kaagad nitong tinulungan ang binata sa mga bitbitin at sinama sa tindahan. Lingid sa kaalaman ni Romel, nasa harapan na niya ang kapatid na hinahanap. Pagkarating sa tindahan, masayang sinalubong ng mag-asawa ang binata. Oh, ikaw pala, Alon. Pasok. Mabuti naman at nakilala mo na ang panganay namin na anak. Yan nga pala si Romel. Isa siyang pulis. Wika ni Nanay Blessy. Masaya po akong makilala ka, sir. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Tsaka nga po pala,
Pwede po bang dito ako sa tindahan matulog? Kung uuwi pa po kasi ako sa aming baryo, masyadong malayo kaya napagpasyahan ko po na lingguhan na lang umuwi para hindi na po ako mahirapan. Pagpapaalam ni Russell. Walang problema sa amin yon, Alon. Alam mo kung kasama namin yung bunso kong anak, baka kasing edad mo na siya at kasing gwapo pa. Wika ni Tatay Omar. Nagkwentuhan pa ang mga ito. Hanggang sa sumapit ang gabi at nagpasya ang pamilyang sumubay na sa kanila si Russell sa pagkain. Sobrang gaan ang loob ng pamilya sa binata. Ang hindi nila alam, ang nakuha nilang tindero ay ang matagal nang nawawala na anak. Naging malapit ang binata sa pamilya. Nagkukwento din si Russell tungkol sa mga karanasan sa buhay. Ngunit ingat na ingat itong magsalita tungkol sa mga kabaryo at sa pagiging ampon dahil sa takot na mapahamak ang ama-amahan. Habang tumatagal, napapalagay na din ang loob ni Romel sa binata. Nakikita niya ang kapatid sa katauhan ni Alon. Kahit na ang totoo, ito talaga ang kapatid ngunit hindi nila alam ang bagay na yon. Nang sumapit ang linggo ay hindi na nagsayang pa ng oras si Russell. Kaagad itong bumiyahe pauwi sa kanilang baryo. Dahil nais na nitong makita ang ama-amahan. Buti naman at nagbalik ka pa, anak. Akala ko hindi mo na ako babalikan dito. Wika ni Tatay Edward. Pwede po ba yun, Tay? Ikaw po ang pamilya ko. Kaya natural lang po na babalikan kita. Tugon ni Russell. Kamusta naman ang trabaho mo? Mababait ba naman ang amo mo? Muling tanong ng ama. Napangiti ang binata at tuwang-tuwa ito na nagkwento. Oo naman po, Tay. Mabuti silang tao. Parang anak na nga yung turing nila sa akin eh. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko naman po sa kanila sinabi yung sekreto natin eh. Kahit mababait sila. Ayoko pong mapahama kayo eh. Wika ni Russell. Salamat naman kung ganun, anak. Huwag kang magsasabi kahit kanino. At isa pa, pakiusap lang. Umaga ka na lang umuwi dito sa ating baryo. Mainit ang mata sa'yo ni Pora eh. Pinag-iinitan ka niya dahil alam niyang hindi kita tunay na anak. Wika ni Tatay Edward. Nanlaki naman ang mga mata ni Russell. Paano po niya nalaman, Tay? Wala naman akong sinabihan na iba. Ikaw ba, Tay? May nasabihan ka po ba? Tanong ni Russell. Alon, anak. Makinig kang mabuti sa akin. Si Pora ay mataas na uri ng aswang. Hindi natin siya matataguan ng sekreto. Kaya naman kahit na anong ingat natin, wala tayong magagawa kaya mas mabuting mag-ingat ka na lang. Tugon ni Tatay Edward. Sige po, Tay. Mas mabuti nga pong mag-ingat. Pero baka pag-initan ka din niya, Tay ha. Nag-aalala po ako para sa'yo. Sumama ka na lang po kaya sa akin sa bayan. Tumakas na po tayo dito. Wika ni Russell. Alon, anak. Dito na ako pinanganak. Nagkaisip at gusto ko dito din ako mamamatay. Kaya naman hindi ko na naising lumayo sa lugar na aking kinagisnan. Tugon ni Tatay Edward. Wala nang nagawa pa si Russell kundi ang sundin ang bilin ng ama.
Mula ng araw na yon, maaga na itong bumibisita sa ama-amahan. Hanggang sa isang araw, ginabi sa pag-uwi si Russell. Nakasalubong nito si Aling Pora. Mukhang madalang na lang kitang makita dito sa ating baryo, Alon. Masyado ka naman yatang abala sa iyong trabaho. Wika ni Aling Pora. Magandang gabi po, Pinuno. Namamasukan po kasi ako sa bayan eh. Matanda na po si tatay. Kaya naman ako naman po ang kumakayod para may panggastos kami sa araw-araw. Tugon ni Russell. Ngumiti ng makahulugan si Aling Pora. Hinawakan nito ang kamay ni Russell na mahigpit saka ito nagsabing, Makinig kang mabuti sa akin, Alon. Nais ko sa tuwing uuwi ka dito sa ating baryo, magsasama ka ng mga birheng babae. Wala akong pake kung bata o matanda. Basta birhen. Kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, papatayin ko ang tatay-tatayan mo. Ayoko din na may ibang makakaalam nitong usapan natin, kundi ora mismo. Kayong mag-ama ay kikitilan ko ng buhay. banta ni Aling Pora. Natahimik si Russell na mga sandaling yon. Iniisip nito ang sinabi ng matanda at ang kapakanan ng ama-amahan. Kaya naman kagad niya itong sinang-ayunan. Maliwanag po, Aling Pora. Huwag po kayo mag-alala. Susundin ko po ang gusto niyo. Wika ni Russell. Kaagad namang nagpunta sa kanilang tahanan si Russell. Umakto ito na para bang walang nangyari. Hindi naman halata ni Tatay Edward ang kilos ng anak-anakan. Pagsapit ng Lunes, kaagad na bumiyahe si Russell papunta sa bayan. Nagtrabaho ito kagaya ng dati. Kung dati-rati ay takot makisalamuha ang binata, ngayon, napilitan ito upang may madalang birhen na babae kay Aling Pora. Unang nabiktima ni Russell ang anak ng kanilang katabing tindahan. Palihim itong minanmana ng binata at nang malaman na gabi na itong umuwi, maingat na dinakip ng binata ang babae. Dali-daling dinala kay Aling Pora. Mabuti na lamang ay walang tao sa labas na mga panahong yon. Hanggang sa patuloy na nagdadala si Russell ng mga birheng babae sa baryo ng palihim. Nagtataka si Tatay Edward dahil muling bumata ang aura ng pinuno, gayong matanda na ito. Isang araw nakasalubong ni Tatay Edward si Aling Pora. Kaya naman kinumpronta niya ito. Hindi ba't may kasunduan tayo sa mga tao na hindi tayo mambibiktima? Paanong bumalik sa dating kinis ang aura mo? Dumayo ka ba para kumuha ng iaalay? Tanong ni Tatay Edward. Tumawa naman na malakas si Aling Pora. Sinampal nito ang lalaki. Maghinay-hinay ka sa pambibintang mo, Edward. Wala kang patunay. Nakahanap lang ako ng halaman na maaari kong gamitin upang pansamantalang gumanda ang aking panlabas na anyo. Nang sa ganon, makasalamuha ko ang mga normal na tao. Wika ni Aling Pora. Kaagad namang humingi ng pasensya si Tatay Edward. Ngunit hindi ito naniwala sa sinabi ng matandang aswang dahil kilala niya ang pagkatao nito. Sinunda ni Tatay Edward si Aling Pora. Ngunit bigo at wala siyang napala sa pagsunod sa matanda.
Hindi din ito umaalis sa baryo kaya naman mas lalo naging palaisipan sa lalaki ang pagiging bata ng matanda. Hanggang sa isang araw, nakita nitong kausap ni Aling Pora si Russell. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Anong ginagawa mo sa anak ko? Bakit mo siya sinasaktan, Pora? Tanong ni Tatay Edward. Labas ka na, Edward, sa usapan namin ng anak mo. Alon, alam mo ang mangyayari kapag hindi mo sinunod ang nais ko. Tugon ni Aling Pora. Dali-daling umalis ang matanda. Hinila naman ni Tatay Edward ang anak-anakan pauwi ng tahanan. Samantala, kumalat na sa buong bayan ang pagkawala ng mga kababaihan. Nagtataka si Romel kung bakit puro babae lamang ang nawawala. Nung una iniisip ng binata, sindikato ang maaaring nasa likod ng mga pagkawala. Ngunit isang gabi, nakita nito si Russell na pauwi sa baryo. May dala itong malaking maleta. Dahil sa kuryosidad, sinundan ni Romel ng palihim ang binata at kitang-kita niya. Ibinigay ni Russell ang isang walang malay na babae sa isang matanda. Narinig pa ni Romel ang usapan ng mga ito. Hanggang sa dumating si Tatay Edward. Umuwi na ng tahanan ang mag-ama. Palihim na nagmatsyag ang binata hanggang sa narinig nito ang pag-amin ni Russell. Tay, tinakot lang po ako ni Aling Pora. Papatayin ka daw po niya kapag hindi ko siya sinunod eh. Ayoko naman pong mawala ka sa akin. Lalo pat hindi ko naman alam kung sino ang tunay kong pamilya. Wika ni Russell. Sobra na talaga ang kasamaan ni Pora. Kailangan ng tuldugan ang mga ginagawa niya. Pati ikaw na walang kaalam-alam. Dinadamay niya sa mga kalokohan niya. Tugon ni Tatay Edward. Umalis na lang po kasi tayo sa lugar na to, Tay. Ayoko na din pong kumuha pa ng mga babae para lang ibigay kay Aling Pora. Hindi na kaya ng konsensya ko, Tay. Wika ng binata. Hindi, anak. Ayokong umalis dito. Ikaw na lang. Eto. Kunin mo ang balabal na ito. May nakaburdang pangalan dyan. Russell ang nakalagay. Hindi ko alam kung pangalan mo ba yan o ng mga magulang mo. Dalhin mo yan sa mga pulis. Nang sa ganon, mahanap mo ang tunay mong pamilya. Kalimutan mo na ako. Lalo pat kapahamakan lamang ang may dudulot ko sa'yo. Wika ni Tatay Edward. Nanlaki ang mga mata ni Romel nang marinig ang pangalan ng kapatid. Bigla itong kinabahan. Kaagad na pumasok sa bahay dahil hindi na ito nakatiis. Laking gulat ng mag-ama nang makita si Romel. Oh, Sir Romel, ano pong ginagawa mo dito? Paano niyo po nalaman yung baryo namin? Nagtatakang tanong ni Russell. Sinundan kita. Hindi ko akalain na matutuklasan ko ang isang bagay na matagal ko nang inaasam. Tugon ni Romel. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Delikado po dito. Hindi ka na sana sumunod pa. Wika ni Russell. Hindi na yun mahalaga. Sumama na kayo sa akin. Tutulungan ko kayong tumakas dito. Tsaka ko na lang ipapaliwanag ang lahat. Mungkahin ni Romel. Sumama ka na sa kanya, anak. Bago pa matunugan ni Aling Pora ang mga kaganapan dito. Wika ni Edward.
Pilit na pinapaalis na nito ang anak-anakan. Ngunit matigas ang ulo ni Russell. Hanggang sa dumating na lamang si Aling Pora. Kita mo nga naman, may bisita pala tayo. Mas mabuti yan. May pandagdag ako sa aking hapunan. Wika ni Aling Pora. Pora, huwag mo nang idamay pa sila, Alon. Ako na lang ang patayin mo. Wika ni Tatay Edward. Walang aalis dito sa baryong ito. Lahat kayo, papatayin ko at walang matitira. Wika ni Aling Pora. Nagpalit ito ng anyo bilang isang kubot. Mahaba ang buhok at malaki ang bunganga. Kaagad namang pinaulanan ng bala ni Romel ang matanda. Kaya naman nabitawan nito si Russell ng hawakan. Samantala, kaagad ding nagpalit ng anyo si Tatay Edward. Kauri din ito ni Aling Pora. Itakas mo na ang anak ko, Romel. Pakiusap. Tulungan mo siya na mahanap ang tunay niyang pamilya. Pagsusumamo ni Tatay Edward. Pilit na hinila ni Romel si Russell ngunit hindi ito nagpaawat. Binaril nito si Aling Pora at sa galit ng matanda, kaagad niyang inatake ang binata. Ngunit sa halip na si Russell ang mapahamak, si Tatay Edward ang sumulo. Nanghilam na ang iba pang mga aswang sa baryong yon at tinulungan ng mga ito sila Russell. Tay, bakit mo ginawa yun? Lumaban po kayo. Dadalhin ka namin sa bayan para magamot ka. Pakiusap. Wika ni Russell. Pinunasan ni Tatay Edward ang luha ng anak. Matamis itong ngumiti kay Russell. Masaya akong mamamaalam sa mundo. Dahil sigurado kong mabubuting tao ang mga magulang mo, anak. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mag-iingat kang palagi. Wika ni Tatay Edward. Paano po naman kayo nakakasigurado, tay? Hindi pa nga po natin sila nakilala eh. Tanong ni Russell. Nang mga oras na yon, tuluyang bumagsak ang kamay ni Tatay Edward kaya naman napahagulgol na ang binata. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa kapatid ko. Utang ko po ang buhay niya sa iyo, Mang Edward. Wika ni Romel. Nakinagulat ng binata. Ano po bang ibig niyong sabihin, sir? Sino pong kapatid ang tinutukoy mo? Bukod sa akin, wala naman pong inalagaan pa ang tatay ah. Tanong ni Russell. Alon, ang balabal na yan, pagmamay-ari ng kapatid kong nawawala. Si nanay mismo ang nagborda ng pangalan na yan bilang palatandaan sa amin. Ikaw ang nawawala kong kapatid, Alon. Tugon ni Romel. Hindi makapaniwala si Russell sa sinabi ng binata. Akmang susuguri ni Aling Pora si Russell. Binaril ng binata ang aswang at tumama yon sa ulo ng matanda. Unti-unti itong nanghina. Kaya naman tinuluyan na ito ng iba pang mga aswang. Nang dahil sa nangyari, nakalaya ang iba pang mga aswang sa mahigpit na pinuno. Nangako ang mga ito sa magkapatid. Natutuparin pa rin nila ang kasunduan mula pa noon. Inilibing ng magkapatid si Tatay Edward sa maayos sa sementeryo. Ipinaalam ni Romel sa mga magulang ang natuklasan.
at upang makasigurado. Sumangguni pa sila sa pagsusuri ng mga doktor at nakumpirma na si Alon ang nawawalang kapatid ni Romel. Labis na saya at ligaya ang naramdaman ng pamilya. Ngunit bilang naglilingkod sa bayan ay ginawa ni Romel ang nararapat. Ipinakulong nito ang kapatid dahil sa mga kasalanan nitong nagawa. Ilang taon ding nakulong si Russell. Pinagbayaran nito sa bilangguan ang krimeng nagawa dahil sa pagdakip nito sa mga kababaihan. Nang makalabas ang binata, mahina na ang mga magulang. Ngunit sa huling sandali ng buhay ng mga ito, nabuo ang kanilang pamilya. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Natuwa ako kung gaano naging totoo si Romel sa tungkulin niya. Walang sinisino, mapapamilya man o hindi. Sinuplong pa rin niya ito para magbayad sa kasalanan. Nawa ganito lahat ng tao. Kinikilala ang batas. Hindi mapanlamang. Mapa kung sino. Kaduguman. Mayaman man o mahirap. May katungkulan man sa gobyerno. Dapat pagbayaran ang kanilang kasalanan. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.